no? Especially at the midspan. Okay? So, kasi ang trabaho ng T-beam naman is for positive moment. Pag nasa itaas yung slab, most likely, ang T-beam natin is nagagamit natin sa midspan ng beam. Kasi pagdating doon sa supports, kadalasan negative ang moment. So, pag negative ang concrete, walang bearing yun. Hindi kasali sa computation sa tensile strength. Ang bakal lang ang kinoconsider natin sa tension. Okay? So, proceed tayo. So, structural concrete, alam na natin ito, no? Sand and gravel composition. Pag walang natural gravel, gawa tayo ng, o magka-crush tayo ng rock, no? Para gagamitin natin as gravel. Then, with the right proportion of cement and water, so magkakaroon tayo ng paste as a binder, no? Para pag matuyo na yung kuan, pag ma-cure na yung paste, and eventually together with the sand and the gravel, magkakaroon na ng concrete. Okay, so itong admixtures, alam natin ito sa materials testing, no? Sa BCE 223. So meron tayong admixture in a form of super plasticizer or para masyadong workable ang concrete. Concrete natin is hindi masyadong flowable. So magkakaroon ng natin, ang dami parang mga mabigyan concrete at plasticizers para magiging fluid yung fresh ko at kakapsa doon sa skip naman dadaanan, no? Para yung buo, yung forma na walang maiiwan na empty spaces. Okay, then it can also help with the durability and the hardening process. Pwede natin pabilisin pag nagmamadali tayo. Pwede natin i-accelerate yung curing process. No? Lagyan natin ng accelerator. Okay, so yun, admixture din yan. Okay, so yun, reinforced concrete, ang reinforced concrete natin is basically consists of concrete and steel. Pero pag sinabing reinforced concrete, especially for columns, ang maximum amount of reinforcement na pwede natin ilagay, no, in a reinforced concrete column is up to 8% only. Meaning, kung naakay cross-sectional area na 500 by 500 sa column, maximum amount of steel nga pwede nating ilagay dyan is up to 8% of the cross-sectional area of column. Beyond that, pag mag-exceed na ng 8%, hindi na siya saklaw doon sa tinatawag natin na reinforced concrete column. Pwede na natin tawaging composite. So, when you say composite column, mas malalaking percentage ang bakal ang nandun. So, basically, hindi na rin reinforcing bars ang ilalagay. Ang ilalagay natin dyan, ibabao natin yung mga steel sections, yung mga white flange sections, di ba? Yung pipes, yung tubular section, yun ang ilalagay doon. So, yun ang composite column. Okay? So, steel reinforcement really for beams is limited up to 3. Malaki na masyado yung 2.5%. 0.02. Yeah. 2.5% na percentage, no, ng bakal doon sa singly reinforced beams, masyado nang malaki yan. So, in most cases, less than 2%. No, less than 2%. So, mas malaki ang demand sa column kasi siya ang pinaka sorting elements ng building, no, yung poste. So, parang ano lang yon, ang trabaho lang ng girder is to support transversal loads from the floors, the occupants. Kung may nakapatong na si HB walls, yun ang trabaho niya. Then, para mag-transfer ng load from one column to another. No, kasi nakakonekta yan sa mga columns, di ba? Yung mga girders natin, yung beams. So, yun ang trabaho niya, to transfer loads from one member to another. Malaki pa rin ang papel, no? Pero hindi ibig sabihin na pag mag-collapse ang isang beam, mag-collapse ng building.
ang pinakamatindi pag mag-collapse ang poste, sigurado, no? There will be a possible collapse, no, of the building. So mas malaki ang importansya ng column kasi siya ang una natatamaan, especially during earthquakes. Okay, so the design of different structures is achieved by performing in general 2 main steps. Alam natin ito. Kukuha tayo ng design process in the form of structural analysis. Kaya lang, sa level natin ngayon, since ang prerequisite ninyo is only, tawag dito, yung theory 1, so limited lang din tayo sa sa determinate structures, no. Hindi tayo masyadong makapag-engage doon. Yung engagement natin hindi pwede sa indeterminate structures. Kaya lang may mga instances na pwede siya, pero i-provide na ang shear diagram at saka moment diagram. Pwede 'yan. Pwede 'yan siya. Then parang itutuloy niyo na lang, no. Hanapan ng bakal. Pero indeterminate siya. Pero in a sense, tapos na siya i-analyze. May pre-analysis results na prior ko siya ibigay. No? Parang gano'n. Pwede rin. So, kasi kay Kuan, manggunta ka nang, kung naapod siya Kuan, kung naapod tayo gitawag na indeterminate frame, naapod tayo gitawag og approximation, di ba, no? Sa Kuan, sa theory 1, kung naay lateral loads, pwede mo po na ito gamit ang portal o cantilever method. Okay lang yapon, no? An approximation, pero dili na siya as accurate sa mga existing mga methods karon nakalabi na ng kanang sa computer ng mga structural software, engineering software. Mas advanced na siya, mas precise. Okay, then proportioning all structural members economically, kasi ang importante dito sa concrete class, reinforced concrete design, kung mapapansin ninyo ang mga sizes ng beams at saka column pare-parehas. Ang reason niyan, the very reason is para ma-recycle natin yung usage ng forms. No, formworks ba? Mahal man ang formworks. So, mauna, ang size atong column sa first story, parehas na po dito sa succeeding stories. Kaya para ang side form sa column nga atong magamit diri sa baba, pwede na ito ma-transfer sa taas. No? So, mas kuan man siya. O, kung imo siyang pagamyan, gikan sa baba niya, pagamyan mo ang size imong column pataas, may problema man kana sa layout, ipag-bend nimo sa bakal ba kay kunyari dako ang column reinforced column sa baba, pagamyan nimo pag-abot sa succeeding stories, so mamblema imong steelman kay i-bend man niya ang bakal, no, kay di man to pwede ma-adapt tong profile sa baba kay para man to sa dagko na poste. So mo ra gyapon madaghan ang trabaho, magkambyo kag forms, additional works on the steelman para ibaugon ang mga bakal, no, i-bend ang bakal. So ang pinaka-ideal talaga is i-proportion na lang natin nga as much as possible pare-parehas yung sizes ng columns. May mga instances na pwede natin baguhin, pero ang pinaka-the best talaga is concentrically wise, meaning one particular alignment of column from the ground up, dapat pare-pareho na lang ang sizes. No, para dali pag-plaster sa bakal niya, dali pud pag katawan. Dali pag mo ma-recycle na to ang form sa baba. Okay? So the same thing will happen sa beam. No, mas maigi kasi na pare-pareho na lang ang, especially yung bottom form ng beam. Yun ang pinaka-importante, dapat pare-pareho 'yon siya. Bahalag atong usabon ang depth for longer spans, no, na beam. Basta at least ang bottom form pare-parehos na siya. So kay para at least pag transfer na to from one beam to another, ma-adapt lang to siya, no, without any major changes. So yan ang yun ang pinaka-importante sa sa pagproportion ng beam. At the same time, ganahan mo pasar gid siya sigurado sa deflection. Naman tay mga technique na may mga guided man na may mga table para sigurado pag assume na to og dimension sa beam, sigurado mo pasar gid siya sa deflection. No? Kay problema kayo, ang una biya natong i-check ang bakal. Atong i-compute ang bars, no? Butangan nato bakal ang beam. Unyag simbak ko dili mo pasar sa deflection, mo usab man kitag design na. Masipag safe siya sa stresses, pero ang problema wala man siya kapasar sa serviceability check, no? Anang computations naaman ay kanang deflections kay naaman na siya gitawag og allowable deflection sa code. Di ba? So mas maayo pa nga kuan na lang scientific ta magkuan mo. Kaya sa mag-assume og depth, especially kaning vertical dimension sa beam, no, cross-sectional dimension.
Kay mao na siya ang, di ba, ang atong deflection is indirectly proportional to the moment of inertia. Kaya naman na siya sa baba, 1 over EI man atong deflection, di ba, parate. So kung dako atong moment of inertia, dako gamay atong deflection. So mas mabuti. Tapos kapag ang height ng beam natin is sufficient enough, yung cross-section ba, dimension, yung height niya. Okay, dalawa kasi yan, horizontal dimension at saka vertical dimension. So pag ang depth natin is sufficient enough, dako gid ang possibility mo pasar kay, di ba, ang inertia is dh cube over something over 12, di ba? So kung ang height ang atong padakan, budako dayon ang atong moment of inertia. So mo na much better nga palalo mo na lang nato ang beam kaysa atong palapdan ang iyang width, no? Mas efficient siya. Okay? So next, then the term structural concrete indicates all types of concrete, no? Used in structural applications. Structural concrete may be reinforced. Pwede siya ordinary reinforcement kanang reinforcing bars o pwede po siya tendons. Kani yung ginagamit nato sa press-stress concrete, no? So advanced na actually ni sa class. Kani man gong inyong subject karon gihalo-halo na manggut tanan, no? Murag sa pagkaon pa ni, murag naa ka sa kuan ba, murag naa gani ka sa Vikings, no? O di naa ba ka sa Yakimix. No? Tilawan tanan, no? Na siya. So pero sa tinuod lang kaning reinforced kaning concrete technology per se ba, divided yun siya into two, no? Na sa ubang school ani kay nasa lagi tawag concrete design 1, reinforced concrete design 1, mo na siyang structural design 1, mo na concrete reinforced concrete. Structural design 2, pwede siya tawagon o pre-stressed concrete, or structural design 3, pwede po siya tawagon steel design. Okay, so mo na siya ang dapat naagi siya separation kay lahi mo ng techniques ani, lahi po ng formula. Although naa siya principle wise pare-parehas, pero pag-abot dito sa design yun sa pre-stressed concrete, totally different yun siya. So meaning it's a totally different textbook kumbaga. Kanang makita na to nga gihalo siya introductory lang ng pre-stress, no? Dili gid siya kanang tinud-anay ba nga pre-stressed concrete design yun ang atong buwanon. Pero we will experience a lot here, no? Kay nakabutang man sa inyong code, ay sa inyong curriculum. So, mura pa ni kung sa Vikings pa ni, kung nanak ito sa sulod, makatilaw yun ka. No? Kay ikaw na lang yung mamili. Okay? So, or partially pre-stressed concrete na po tayo gitawagan. In addition, concrete is used in composite design. A composite design is used for any structural members such as beams or columns. Kani, mo na ni sa gitawag og composite. Kambot pasabot ani, daghan na yung bakal involved, no? Kay pag yung reinforced, less than 8% per column. Pag composite, daghan na yun, no? Dako na ang percentage. Sir, parang naka-mute ka, sir. Mute. Ano may na-mute? Okay. So, sige, kuhan lang ha. Kanang abiso lang dayon pagkuhan. Mahibalaan man na ninyo nga kuhan. Mic check. Okay. I-on na lang siguro na ko akong kuhan. Akong video para mabantayan na ninyo nga. Wala, naga-istorya niya kung man wala yung boses. Okay, so balik tayo doon. Okay, so it has relatively high compressive strength, pero baba kayo siya kung anong part na sa disadvantages niya. Kung tensile strength niya, low tensile strength. Another one advantage is it has better resistance to fire. Tinuod na, no? Kaya lang, nagkataon lang itong sa bangkiruhan na katong Bolton Bridge, kabalita naman siguro mo, na
medyo dugay-dugay gid siguro ang sunog ato, nya kusog-kusog pud. Mo daw naapektuhan ng concrete, nag-crack, no? Nag-crack atong bridge. Kay you know, di ba? When there is heat, there is thermal stress. Napagdaanan ninyo yan sa stendo materials. Pero good thing na wala siya nag-collapse. Kaya kung steel pa to, sigurado dako na kayo ang permanent deformation kay ma-weaken man ang bakal kay ma-deform man siya, no? Makatilaw gani sa ginit, ma-deform siya. Okay, so it has a long service life with low maintenance cost. Di ba? Tinuod man na. Pwede. Tanawan ng mga tulay. Kadalasan sa mga tulay, walang pintura sa ilalim, di ba? Exposed lang, plain concrete. Surface concrete, walang problema. Kaya hindi affected by the harsh environment like rain or shine. So okay lang. So very low maintenance cost. Pero kung steel pa na siya, problematic kay mag-epoxy coating man ka, mag-rust protection, di ba? Pahira natin ng pintura, no? Para ma-sustain or sa tawag gani, ma-minimize ang corrosion effect. So in some types of structures such as dams, piers and footings, so common yun yung concrete, reinforced concrete. Nga naman, ang dams, mahal man kung steel imong gamiton, no? Kamahalan ng steel, di ba? Bugat yun kayo. Yan, yung mga piers, kanang mga supporting column sa tulay, mo na siya, ideal po nga reinforced concrete po, kay mo lagi resistant to fire, resistant to corrosion. Okay? Then, ultimately, maskin pa ang imong building kay made of steel structures, no? Steel materials. Daghan naman na ron sa Davao, no? Steel buildings. Pero ang ilalom ang pundasyon, no? Ang footings, reinforced concrete mangyapon. Kaya nga naman, gawas nga mahal ang bakal, kuan po siya, kay corrosion resistant man siya, kuan ba kay ng environment sa baba, ilalom, di ba? Kaya ang tubig na dili ko na limpyo. Di ba? Ang atong groundwater table, dili man na siya patabol. So, daghan kaya na siya mga impurities nga corrosive sa bakal. So, kung bakal ang atong pundasyon, so, kasi di ka katulog kung ang imong gipuy-an nga balay o kondominium na ang iyang pundasyon kunyari bakal niya, maguna-una na ka nga napakay bakal dito sa ilalom nga aware man ka nga kuan magkurod ang bakal. So basig wa nay mabilin bagi urot mas kalawang ang bakal. So man dili gid sa ideal. So that's why in most cases economical gyud ang kuan, ang concrete. Mas barato man pud ang concrete gyud kaysa bakal. Okay, so it can be cast, no, to take any desired shape. Ano man, maghimo lang kag form, gusto kag circular, gusto kag triangular, you name it, no? Pwede siya, imo siya makuan ba? You can play along, no? Para mapurma nimo ang imong desired shape. Unlike steel, wala na naka-fix na daan, no? White flange section, channels, square tubings, rectangular tubings. So nakakuha na siya, ready-made na ano, dili na nimo madula-dulaan ng shape. Although it can be bended, especially for tubes, no, or circular pipes. Na may mga fabricators na wapo kita nang lamin sa mga shopping malls kanang naga-support sa ilang awnings, kanang gitawag sa architect og tensile. Kanang trapal ba? Na may mga gwapo mga trapal, awnings may tawagan. Pero ang architect, ang tawagan nila kay tensile. Tension mo gina siya kay mo pag bit deflect puros man na tension, no? Wala may compression kay nipis guna kayo. Pero the right thing would be the right terminology would be awnings, no? Awnings ang tawag kanang social na trapal ba na naa sa kuan. Sa SM Baguio mo na ilang atop dito. Okay, ang SM nga Baguio mo ra nang it is the only SM mall in the Philippines nga wala aircon. No, kaya ang ilang palibot aircon naman daan bugnaw kay ang Baguio. So mga open spaces ang design concept dito, kinahanglan mga dili kayo close ba. You take advantage of the cooler environment. Makalusot-lusot lang ang cool wind. So mo nang ang murag open kasagaran ang ilang dito. So mo nang awnings ang gan. Okay, so yun. At the same time, rigid siya. Another
advantage na kuan siya. And since dako ang moment of inertia nga ma-generate, kay dako man na, rigid man ang section, dako man kayo. So, ma-minimize yun na to ang deflection. No, at the same time, rigid enough to sustain vibration. Diba? So, testing ra gud og kanang kuan naman tay tulay. Unsa ba? Naa may tulay diha sa Bolton nga naman siya steel bridge diha nga sa tulay sa Bolton. Tapos kuan testing og lakaw, maktas lang ko kanya hunong-hunong pug panagsa. Mapil gyud nimo nga kusog kay sa vibrate. Ako mapil man ako na nga mag-drive ko nya traffic kayo makahunong jud kay tunga sa tulay. Nya makaingon jud kag paita gining vibration kay siyempre gumagod, di ba? Mas shaky ang kuan ang sakyanan kung naa ka sa tulay, pundo ka kay ang support sa vehicle kay guma ano manang tires ba nya kuan man na highly deformable man na siya. So magdungan sa vibration sa tulay, so, medyo shaky di lain kay ang paminaw no, lain ang paminaw. So pero dito ka sa katong tulay nga diha sa bangkerohan poros man na siya kuan konkreto, in fact stress concrete na siya kuan siya kanang halos di ka kapil og vibration diha okay, rigid kay siya. Okay, mao lang gyud na iyang advantage. Okay, kay dili kay lihok ang structure. So, however, di wala may perfecto, no? Ginoo ra may perfecto. So, the disadvantages of reinforced concrete can be summarized as follows, no? Una, i-reinforce siya kay gamay lang iyang tensile strength, up to 10% lang iyang tensile strength. Then it needs mixing, casting, curing, kani ang problema, quality control. From the batching plant, imo nang i-monitor daan ang quality. Anay gitawag og testing, di ba? Na daghan pang klase, not just ang testing manggod nimo is daghang nakagitawag og wet testing. Kanang fresh concrete naman tay daghang man tang ways mag determine sa iyang quality. One example is flowability, workability, slump test, no? Slump test atong isukaton kung nakasado ba sa slump na atong gi-order kay mag-specify bang kita, no, for a certain type of structural elements. Kung kalsada kani ang slump, kung kani intended for beams and columns kani dapat ang slump. So pag deliver sa imo dili ka pasar sa slump, ayaw dawata. You have the right kasi ang kinahanglan gyud may kasabutan, no? Kay kung wala pud may kasagutan na di pud ka ka-deny. Kay mo insist ra man siya. Pasar man yang strength di dugay pa kayo ulit. Karon sa pamahibalan after 28 days pa pero wa na nabuhos na dito sa site. Nya unya di ka pasar, so sa iyang target nga strength patay na, bakbako nimo. Nahitabo na sa SM nga kuan. SM Ecolan, no? Naay pundasyon gyud diha nga pag-check sa kuan, pag-check sa consultant. Siyempre nabuhos na. Nabuhos na. Kampante ng contractor kay nakabuhos na gyud siya. Unya kay dili man na automatic, mas mauna man gyud ang buhos kaysa cylindrical sample testing, di ba? O pag-test karon bagsak man, ipabakbak, di ba? So labad kayo, di ba? Labad kayo. Mao po na netabo de sa Ateneo kanang 12-story building nila diha, naapoy gipabakbak diha, no? Kay wala ka pasar sa quality. So mao lang ni siya ang problema sa concrete kay daghang kang areas bantayan ba. Masin pag fresh pa siya, i-monitor, i-control nimo ang quality. Maabot na lang siya dito sa dry nga state, cured na siya, i-test gihapon nimo. So, daghang kayo kagbantayan, okay? So, mo na trabaho sa quality controller, no, sa construction, QA/QC, Quality Assurance and Control Division. Then all of which affect the final strength of concrete, di ba? Mamali lang kag mix, mamali lang kag buhos dito na ay honeycomb, na ay empty spaces, wala na po, di ba? Then dili proper way ang curing, wala na, di ba? Murag ng kalsada go, dapat ka ng kalsada ginabutangan man na siya, gina-spray man na may gina-spray ana para dili paspas mag-evaporate ang tubig, mag-hydrate ba ang concrete para maiwasan ang premature curing. Pag mag-premature curing man gud siya, mag-flaking man na siya nya, nasa may kitawag og surface cracks, no? So kanang surface crack, magsige na siya kaulanan, ulan init nya, sige giagi ang sakyanan, surrender gina kadugayan ang concrete, no? Manang ma-crack na. Pag crack na mo penetrate na ang tubig ulan dito sa ilalom,
O iyan na po tong i-disturb tong katong base, no, subgrade, subbase. So doble na ang problema. Nag-crack na pagkahuman, mag-subside pa yun, maglikiliki na, magkatay-katay na ang problema. Okay, so manang reblocking na po, ilis na po kalsada. Wapay 5 years, ilis na po. Pag nagkambyo presidente, nag-ilis na po kalsada. Okay, so yun. Yan ang problema sa concrete. So the cost of forms used to cast concrete is relatively high. Tinood man, kailabi na mo gamit ka og timber, ang mga kukulamber. Pag sugod ni mo gamit, tagas pa imong lumber. Unya kay paglansang madaot man mabuak, putlan, gabson. Then anton magkanam nagkabubo hanto di na gyud mapuslan, may mo na lang sang firewood. Di ba? Firewood. Unya, cost man to siya. Unya pag wa na kay magamit, kay mugbo na kay mopalit na pud ka. Di ba? Kaya wa pa kakahuman sa imong project. Okay, so these are the things that we need to consider na kung mag-concrete wala problema sa mga kontraktor na tuloy-tuloy gani ang project. Like for example, nakuha kag project karon eskwelahan. Sunod, nakuha na po kag project nga kondominyo, di ba? Para sa Carwell, di ba? Pakita nimo nang naghimo sa Ion Tower. Yan na po siya gihimo diha nga building na diha dapit sa may Central Bank. Pagkahuman niya dito sa may Central Bank, balhin na po siya, na po siya sa Paragon. Di ba? So katong iyang mga forms nga dili kuan mga ma-recycle ba, ma-reuse. Kay kuan man siya, bakal, di ba? Metal. So, ma-recycle siya, magamit nimo. Okay nang ingon ana kung tuloy-tuloy imong project, pero kung wala kay project pasunod, unya mahal man ang forms nga bakal. So mag-maintainer mapugos juga og consider og kahoy. So mga hinahitabo sa mga mga ginagmay gani nga mga construction. So mo na nagkaanan magyud kahurot na atong coconut tree, no? Ang palm tree na to wala na gyud. Porte na lang yung gamaya. Okay, sige gyud putol, sige putol. Kano sa paguna gasugod ang putol, wa pa ko sa UM. Wa pa ko na ipasar og board exam, pero man ako board exam, nagulat na lang sa result, dugay mang result sa una. Ano pa unsa pa tong panahon na 1993. Diya sa kwan, kinsay taga kwan diya, kinsay taga Del Norte. Diya sa kwan, diya sa unahan sa Mabini, diya sa before sa Pantukan, Tagnanan, mamanan siya kana diya nga lugar. Gi-develop man na diya sa Lapanday ug Marsman. Ang akong company nga nasudlan kay land developer sa kwan mi sa Marsman mi nakasulod. Tagas kay mga lubi diya. Diya pa sugod na mo na untang na tuiga 1993. Diba, mo pag graduate nako. Mo na pinutlanay na og kwan, pinutlanay na og lubi kay ilisan og saging. Antod karon mo lang gyapon. So dili na ta matingala every now and then ay mga flash floods makalit na lang ba, no? Kay wala namang yun, no? Kanang degrading na gyud ang atong vegetated land, no? Degrading na siya. Okay, so mao lang na problema aning concrete, no? Dako gyud sa epekto sa kalikasan kung sige ka gamit aning mga indigenous material like coco lumber, indigenous mga sa so. Mao lang po na problema. Mo na it's better nga magkuha na lang, mag-fabricate na lang bakal para ma-recycle. Okay, then it has a low compressive strength. Alam na natin yan. Mga nang ato gina siyang ikuan, ato gina siyang i-reinforce of steel. Ang iyang elasticity, nasa kuan lang siya. Nasa 20,000, 21,000, 22,000, pinakataas na 22,000 megapascals. Nya ang steel na to, kaya ang elasticity kay kuan man. Pila na? 200 gigapascal. So, i-divide mo na. 200 gigapascal divided by 22,000 megapascal. Kuan, Jod. Titawagan eh. 10 times as high. So, mo nang ideal i-reinforce siya. Okay, cracks develops in concrete due to sinkage and application of live load. So, mo ni siya, lagyan na lang sa mga highly corrosive environment kanang duol ka sa dagat kani. Sabi na mga pantalan, natingala ka sa mga pantalan, di ba? Dati, mudikit lang ng sisi. Then eventually, hapak-hapak ang balod. Yan na may crack. May mga cracks good ang concrete. Okay, so, mo to, maigo na itong tubig, salt water tong bakal sa sulod. Yang karakteristik sa taya, kay mutambok na siya. Mura nagtao nga palakaon. Sige siya supplyan o kanang salt water, magsige po siya katambok. Antod mo, mabuak na ang concrete kay itulak mo na sa taya nga bakal ang concrete sa sulod mo nang mo kuha na siya mag peel off
Pag-expose na, wala na, mahurot na gyud kay. Kato na po i-atakon sa seawater. No, mo na yung problema. Moral na isa ka disadvantage niya ang crack yang kalaban. Mo nang natay gitawag og natay technique na i-control ang crack. Pwede gyud nato i-compute, ma-compute na to ang width sa crack. Kung acceptable ba siya no, within standards, no, within the limits of the code. Okay, so let's proceed with design codes. No? So, whenever we do designing, no, in practice, ako mismo, I am a practicing structural engineer. Dili pwede nga libro lang atong basehan. Insufficient ang libro. Mas daghang information. Like for example, kung libro lang ka, kaning atong ginagamit nga libro ni McCormack, wala man ay detalya sa seismic requirements. Di ba? Sa seismic detailing, wala man pod. Di ba? So, mga design considerations, kulang siya. Para ano man, dedicated lang siya sa reinforced concrete technology. So, much better nga mag-refer jud ka sa code kay ang code man good compilation of resources no, sa structural engineer. So, naana dito ang live loads, naana dito ang dead loads, naana dito ang mga self weight sa materials. Naana po dito kung saan ang pag-spay kanang mga seismic provisions, pag-spay sa bakal, no, mga spacing sa bakal ba. Kaya na po dito ang seismic requirement or seismic provisions kung saan mo pag-compute o seismic forces. So mo na ang dili pwede nga libro lang atong basihan. Mo na nakabutang na diri. Ito ACI 31805, ito yung committee ng American Concrete Institute na in charge sa pag-upgrade o pag-update sa ACI code. Then parati yung code natin dito sa Pilipinas, which is the NECP, ito mag-agad ni siya kung na-update sa ACI years after, mga 3 to 4 years after, mag-update po ni siya. So mo na sa US, ang ilang code dito 2021 na ang ilang ACI, pero kita dere 2015. So malamang ang ACI code ana 2011 pa, kaning number dire series of 2005 ni siya. So karon dili na ta, wala na tayo 2005, 2011 na ta. Dili po ta pwede mo gamit og 2014 na ACI kay actually gagmay ra mo kay mga changes ana. Pero once we refer it to NECP 2015, imagine di ba ang gap, mag-release ang ACI 2014 nya pila pa 3 to 4 years pa man ta, dapat ACI 2017 pa nya. Karon ang practice kay every 5 years man siya. So kung naka-ACI, naka-NECP 2015, dapat NECP 2020. May naabtan man og COVID, wala ka-release. Pero ang code ato, malamang nasa kung mag-2020 ka, ang code nimo nasa 2018 or 2017 ACI, pwede pa. Di ba? Ma-incorporate kay i-review pa man gud na siya, i-review. So man perminti kita ulahi. So karon ang atong ginagamit 2011 na, 2014. Mga 2014 yata ang ACI nato. Okay? So katong sa libro ni McCormack nga akong gi-send sa no, sa LMS. Okay, so kung mag-design po tagtulay, kanina po itong gamiton. Actually, ang NECP naman si Volume 1, Volume 2. Volume 1 for buildings, Volume 2, towers and bridges. Pwede po siya, pero kung railway na gani ang i-design, rin na kita palaban na tani. Kaya ang NECP mo man sa railway. Okay, so yan, yun ang mga necessary codes, no, depending on the projects, no, that we are engaged in. Okay, so structural concrete design, the first step, kadalasan class pag mga high-end nga mga development, like for example mga hotels, condominium, shopping malls, di ba? So recreational centers, mga inana gani, wala siya kanang tatawag gani, ang client, meaning ang owner sa project ba, ang iyang duulon na architect yun. So si architect maghimog plano with the blessing of the client. Tapos mingon na ng client, ikaw na maghanap sa ibang professionals kay siyempre ka ng mga dato gani kayo. Wala na time magtinihik, no? Ana nila hayala, nila si. Wala na ang kaistorya na ang consultant, prime professionals, architect na lang. Then ang architect mo charge na sa dito design fee na 10% sa project. Isipin mo yan, di ba?
kung naa kay 1 billion nga project, pila na iya, 100 billion po na iyang design ti. Kung standard yun ba? Kanya, diya karon sa 10%, moana naman ang architect 10%, pero lahat na ha. Sali mo na dyan yung electrical, mechanical, at saka structural. Moana na si architect. Uy, nako ipa-design, structural. Pilay pa ngayon ni mo. Tihik pa dyan kayo na sila, pero na insured na ang ilang. Kabalo ka, ang ilang net nasa 7%. Kaya ang 3% i-allocate na nila sa structural engineer, sa mechanical, sa electrical, no? Sa electronics engineer, kanang sa mga intercoms gani, mga auxiliary systems, mga electronics engineer ang bahala na. So sila na tingi-tingion na dito, bahin-bahin na ng 3%, so na maabot og 4%. So ang naa sa architect, di gyud na mababa og 7%. Mo nang kayo nga dato kung dato gyud ang architect. No? Pero ang problema lang, di man po sila ka-engage sa kasada. Di ba? Kaya ang ilaha, building naman ilaha. Di ba? So, mo na siya. Pero there are instances really nga, mga kliyente nga nakabalo na sa kalakalan, sila na mismo ang mangitaw kliyente. Like for example, kanang, di ba, kitsa na taga-bangkal diha, ng likod na sanitarium. Ako, tanang building diha, ako nag-design ng tanang building diha. Okay, so, ang kaya kausap ko mismo yung owner mismo kausap ko. Hindi yung architect, hindi design architect, yung kausap ko. So, maswerte yung ganun. Kasi makapresyo ka og tarong sa tag-iya ba. Lahi magunang ka ng muagi ng kaning laing professional kasi mukat na ba ang imong porsyento pagid siya. Pero yan naman talaga ang kalakalan kasi when it comes to mga high-end na mga development like hotels and condominiums, architects man gid ang mag-prepare sa plans. Tinuod man na siya. So they are the prime professionals. We are not the prime professionals. We are professional but not prime. Ang prime meaning ang pinaka-in-charge gud ba? Kay sayahan man gud mag-emanate ang design ng architect. Okay? Di po na musugot mo ng architect no. Lamuon og trabaho yung building kabalo siya nga naa sa aesthetic nga requirement. Di ba siya musugot nga mo pangit mo nang siya gyud mo control. Pero kita mismo as a civil engineer no. Kaya ulit kuan ka pwede ta mo himo perspective. Pwede pa ta mo himo og building plans no. Kaya lang ayaw gamita ang word nga architectural plans kay sila tag-iyaan. Okay, pwede man. Basta na i-kliyente mo doon sa imo, mapahimo. Ako nakatesting na ko na, gi-package na ko. Building plans, tanan, electrical, mechanical. Okay? Pero kaloy sa Diyos, down payment ra po to, pinabtan og COVID. No? Mapakabalik po to ba? Nako kolektahon na to, pero wala di na siguro po to magpatukod, kaya naapektuhan po to sa COVID. So, inana nga mga cases na pwede man kita lang, dili na maging architect. Okay, sandali na-close man siguro. Na-close na ako. Na-close na ako. Okay. Wait for a while. Okay. So, yun parati ang yun parati ang consideration natin sa saan na ba yun? Anong page na ba yun, class? Tandaan niyo anong page yun? 10, sir. Ha? Page 10. Page 10, murag lahi man siguro akong na lahi na kuan man siguro kani man siguro sa RC sige lang parehas man ni RC magyapon sa RC nga kuan day akong na open na kuan bangay parehas ra man ni sa RC nga SIM akong gigamit class kanang sa C535 old curriculum bangay sagdali pero wala man nakabot dere di ba balik tabi murag na close man gud ako sorry page 10 hanapin ko page 10 advantages man tapos na ba yun no? Design codes yan design code then ito architects okay. Ito yung page 11 okay so ideally pag may na-prepare na plano kadalasan ang ginagawa ng architect kay kuan man
Gagawa siya ng building plans, perspective, elevation. Yung pinaka-importante, elevation at saka floor plans. Dapat meron ka dyan. Then, yun, ikaw, gawan mo na ng framing plan. Ikaw mag-suggest. Ang architect mag-suggest ng mga possible locations ng columns. Pero ikaw na gagawa ng grid para sa beams. Ikaw mag-connect-connect. Okay? So, yan ang trabaho ng structural. Then, before ganito ang gagawin, no? Kunyari, may plans na. Ang gagawin mo niyan is gagawan mo ng framing plans, meaning i-connect mo yung mga columns, no, with the beams. Tapos before ka mag-analyze, mag-compute ng loads, necessary loads, pakita mo sa architect. O ito, okay ka na ba nito? Ganito ang magiging floor framing plan. Dapat mag-concur mo na siya. Otherwise baka sabihin niya, uy, bakit may beams dyan? Ayoko niyan. Kanya, naka-analyze na ka, naka-design na ka. Ipaalam mo muna sa kanya. So, yan ang parating arrangement niya. So, the different structural options must be considered to determine the most economical solutions. Together, kadalasan, always in coordination with the prime professionals such as the architect, no, in this case. Pero pag sa tulay class, tayo ang prime professional. Wala makabuot anak dams, tayo din ang prime professionals. Okay? Lahat ng mga water structures, kita gyud, no? Kita gyud. Bridges, na yung mga participation ng architect for aesthetics reason, pero they are not the prime professionals. We are the prime professionals. Okay? So, meaning tayo ang boss, no? Kumbaga, sa ganun na aspeto. So, determine the most economical solution based on the materials available and soil conditions. So, yun parati. Kasi ang structure natin, reliant siya sa supporting soil underneath. So, diyan napapasok yung foundation engineering works, no? Yung geotechnical, para ma-sizing na to og tarong, ma-size up na to tarong ang foundations, no, ang footings. So this result is normally achieved by, ganito, idealizing the building into a structural model. Yun, sinabi ko kanina, framing system, gawan mo, then ipa-approve mo muna sa architect kasi may mga considerations sa mga arrangements sa columns at saka beams, no? Kasali yan siya sa aesthetics. Okay, then estimating the different types of loads acting on the buildings. Ayun na. Pag mag-conform na ang architect, okay na yung framing system na yan, go na yan. Sige. Yan, mag-estimate ka na ng loads. Okay? Para i-absorb ng building. What are the loads? Dead loads, live loads, wind loads. Then, pinakamatindi yung earthquake loads. Matagal proseso yun. Ang wind loads kasi, dali lang. Surface area, pressure, yan lang. Okay? So, performing the structural analysis using computer or manual calculations. So, in some other cases, class, lalo na abroad, may mga instances talaga na, di ba, ang computer, tao rin mag-iapoy gahimo anak. So, para sa ko, ang ginahimo na ko sa akong plate, no, sa akong estudyante, labi na sa C535, sa Design 1. Ginaalaw na ko sila mag-staad. Okay, you analysis, structural analysis, sige, staad. Then, structural design, okay, you can have sample design, staad. Pakita mo ang results sa staad. Pero, ang akong ginahimo sila is, I'll see to it nga, kabalo sila mo compute manually. O sige daw be, yan, yung beam na yan, saan? Yung beam na yan, sige. Ano ang resulta? Ano ang binigay ng staad? Ito sir, ito ang sige, i-check mo daw yan manually. So I don't care if you will do it manually or you will do it using your prepared Excel program. Allowed man ng Excel program. Sige, input daw ng value dito. Tanaw na to, magparehas ba mo ni staad? Inana ang mga consideration. Lalo na sa columns, no? There is a manual calculations involved. So, pwede mo generate staad, pero ginapa-verify na ko sila kung tinuod ba yun na kadto ang bakal mo gawas. Okay? So, inana. Kaya sa abroad class, naagi standard practice gini siya nga mag-random checking sila para ma-verify nila ang integrity sa software nga ilang ginagamit. Kaya sa kadaghan ba namang structural elements, di nakakabalo kung ang structural analysis tama ba to diba? Yung design tama ba to? So ang buhaton na mag-random, dito. Kaning beam tanaw na to sa software unsay ni gawas nga bakal. Ina nakadagan. Okay. Then sige daw manual calculation na to unsay design load na diha. Mao na siya. Sige daw manual calculation daw. Okay. Manual calculation, it doesn't mean nga imong manumanuhon. Ang pasabot ana is ikaw ang naghimo na sa program ba apart from the program nga katong gigamit nimo, katong gipalit.
So, pwede Excel. Kadalasan Excel. Gawan mo na Excel. Sige, input nimo, buhatan nimo dito. Input nimo ang mga formulas, then mga parameters. Ano, input. Pag ang gawas parehas, then saka pa na moingon, okay. Tama gini, okay na yung resulta sa kwan. Saka pa moingon nga, kwan, okay ang resulta sa software. Pero kung magka-diferensya gana siya, taas kay nga proseso pangagihan kay i-verify man gina siya. Ano man ingin ani man yung resulta ani? Di man parehas. Sa lahi daw nga member, testingan na pod. Oh, dili man gyapon parehas. Pirated siguro ni atong software ng gigamit ana. Mo na siya. So mo na siya nga mga class, mga scenarios nga pan. Then proportioning the different structural elements and calculating the reinforcement needed. Okay? Then producing ano yung mao gini say pinaka ultimate nga objective. Kay sa tinuod lang class kanang city engineer's office, kanang building official na interested na sila sa calculations. Pero separate ba? Lahi nga binder, naka-bind na siya, naka-libro. Murag formality sake na lang na siya. Imo nang i-attach together with your plans. Pero asa gid ilang himayon, asa ilang tanawon? Kaning last part kani. Mao ni siya pinaka basis para hatagan kag permit, building permit for construction. Mana pinaka importante kabalo ka mo drawing. Okay, nya ang uso sa drawing karon kay AutoCAD naman. Diba? So kinahanglan kabalo jud ka mo AutoCAD para magwapo imong drawing. So mao gani siya ang kalakalan sa practice, no? So kuan siya kanang kabalo ka mo kuan ba mo inana mo, di ba? Picture paints 1,000 word or drawing or figure paints 1,000 words. Tinuod man na siya kay through drawings daghan kayong tao magkasinabot from the foreman, from the steelman, from the engineer, di ba? Kung mao na ilang tanawon dito sa site, dali ra kay sila magkasinabot kaysa imo nang in-Englishon. No? Musunggo ginang uban diha, no? Kaysa imong in-Englishon. So, this is one way really, mo ni siya ang pinaka the best way of communicating results kaning drawing, no? Kaning structural drawings. So kinahanglan kabalugin mo ani mo convert. Katong imong gina-compute dito nga mga bakal-bakal sizes of columns and beams. Kinahanglan kabalo jud ka mo convert ana into drawings nga plastada ba para dali sundon nya ang mag-evaluate dito sa ang maghatag og permit. Dali lang pud kasabot. No kay kung maglibog pud na sila na lisod-lisoron po ka dito, no, daghan kayo pangutana. Okay? So inana dapat ang ginabuhat. So usually ang generate lang man nato ng mga forces. Like for example sa beam, we are interested in the shear diagram. Kay mao man ni basis nato para i-design nato ang spacing sa stirrups. Okay? Then possible torsional forces, labi na ng mga beam nga naa sa edges. No, matwist man na siya kay na may slab. Bugat man ang slab. Nya eccentric ang load, so mo-twist siya. So pag twist maka-generate siya additional torsional stress. So, add-on na siya dito sa pag-compute nimo sa spacing sa stirrups. Okay? Then, axial loads, maka-apekto po siya sa stresses, no? Lalo na sa columns. Kaya, meron tayong procedure sa column. No? Kaya ang column, kabalutan na ay shear, kumpleto tanan eh. Na ay shear, large axial force, large moment due to earthquake. Diba? Naa siya tanan, kumpleto sa Ricardo. So, mao siya ang mao na ang daghan, mas daghan ang mas taas ang procedure sa pag-design ng column, no, kaysa beam. Ang slabs labi nag one way slab ka karon niya nakay steel deck gani kanang ang nana say bottom form ba na profile murag atop part man na siya sa reinforcement niya. Kasagaran nanay mga standards na siya. Kung inani imong span, inani imong profile sa span deck, inani iyang thickness, mao ni imong live load. Nanay nakatabilit na dito nya minimum amount of reinforcement. So dali lang ang proseso kay naa man siya sa manufacturer pa lang, nanay siya specifications, nanay siya design guide ba. Mas dali masundan nimo. So ang problema lang man sa slab kung monolithic ang construction, meaning isabay nimo buo sa sa beam. Yan ang problema. Kanang ipakaon ganin nimo sa beam. Yan ang problema kay two-way slab na siya. No? Kadalasan two-way system. So mas matindi ang design sa two-way slab.
Okay? Pero straightforward pa rin. Kung kabalo ka mo design og beam, moment mangyapon ang ginabasihan, ana. Mo-compute kag bending moment para ma-design nimo ang slab. In fact, mas sayon ang sa slab kay singly reinforced naman ang slab. Wala may doubly reinforced sa slab. Singly reinforced lang tanan. Pero kung nga ka na makita ninyo sa practice nga na top and bottom bars, kuan lang na siya kanang temperature bars. Temperature requirement. Temperature requirement. Manang ma-double layer ang bar na top and bottom. Ang isa na top print, kuan na siya temperature requirement kama siya. Shrinkage and temperature requirement. Okay? So, alam na natin ang water cement ratio. Alam na natin ito sa BCE 223. Water cement ratio. Ang sabi dito, hindi ito fixed class ha, kasi ang design mix ng concrete is not an exact science. It is based on what? Scientific guess. Meaning, dili gyud mo totally replicate ang imong gihimo na. So magbari gid ang strength from time to time. Kaya naman, ang sizes sa aggregate dili man nimo mabalik. Kung unsa to imong nagamit sa previous nga batch, dili na pud nimo ma-replicate sa next nga batch kay totally different sizes na ang imong magamit. 'Di ba? So, yun ang pinakakuan doon. Pero alam natin na ansya. From this range, for a complete hydration of given amount of cement, water cement ratio by 0.25 is needed. No? Bare literature lang na siya, pero dili na siya always. No, kay naman tayo gitawag og moisture content sa aggregate. Kung basa atong aggregate, gamay ra tubig kinahanglan. Kung uga atong aggregate, mas daghan tubig atong kinahanglan. Kaya nga naman tayo gitawag og absorption of aggregates. Anang gitawag nato water absorption. Okay? Naman tayo gitawag saturated surface dry condition. So hindi ko na i-elaborate yan kasi dapat alam na ninyo yan sa BCE 223. Okay? Kanisa, kuwan lang isa based on literature na pag ganito ang gagamitin natin na mga proportion, nakakukuha tayo ng ganito but not always. Kasi there are a lot of factors. It doesn't mean nga ang aggregate galing doon sa Panabo, pag i-compare natin yan sa aggregate dito sa Kalinan, parehas ang result. Dili. No? Kaya iba-ibang sources, iba-ibang characteristics. So, muna, dili kita totally mag-rely ani. Pero as far as the weight, unit weight is concerned, pwede na. Pero pag assured nga strength, dili na siya. Kuan lang na siya kanang generic lang na siya nga ang nga input, pero not always no in reality. Alam natin yan, especially pag yung nadaanan talaga ninyo yung design mix proportion sa materials testing, so hindi ganon kadali mag-design ng mixture para ma-achieve natin ang certain level of compressive strength ng concrete. Okay? So, concrete properties and proportion. Okay? So, alam na rin ninyo ito. No? So, meron tayong tinatawag na yung special admixture that can accelerate curing and that can improve the workability of concrete. No? So, and among other things. No? Pero alam natin, pag dinamihan natin ang tubig, mag-decrease yung capacity ng concrete. Pag liitan natin ang water cement ratio, ang tendency is lalakas yung strength ng concrete. But there is a limit. Dili po pwede nga gamay kayo ang water. Ano man, masacrifice ang durability sa concrete. Okay? And its workability. Then, method of mixing and curing, alam na rin ninyo ito, no? Sa BCE 223. Dapat alam ninyo ito. Now, ang sinasabi dito is for an ordinary concrete, 28 days strength din na siya kanina. 28 days strength. Meaning, pag sinabing, mag-order ko concrete B, pilay ko strength, 4,000 PSI. Pila man na siya? Mga 26, mga 27.6 megapascals, o 28 megapascals. Sige, order ko. Okay, order. Pero, naay mga instances nga kanang magdali gani ka sa testing para, like for example, nabuhos na nimo, natanggal na nimo ang forma, gusto na ka magbilling, pero ang gipaabot sa kliyente is unya na ka magbilling kay ato sang amo sang kuhaon ang result sa testing. Ana man na siya. Ayo gyud kung ikaw pud ang kliyente, pagbuhos na humana nakabuhos na ko. Nya pagkahuman natanggal na nako ang form.
pwede na ako mag-billing. May kada po po'y alam, ay tagaan po na yun. Sige, billing. Wa pa retention. Billing. And you only to find out, nakalimot, napaday testing. Diba? After 28 days ba, mag-test pa day yung specimen. Basis man na siya sa kuan class. Basis man na siya sa performance nimo. Ang ginahimo na sa DPWH, sabi na lang mga kalsada, dili na nila ipabakbak. Kung mupasar na sa ilang criteria, baba ang strength, wala ma-reach ang target, bawasan ang imong billing. Performance nimo ba? There will be a reduction. There will be an equivalent reduction of your billing. Okay? Pero kunyari sa atin dito, hindi government ha, private to private na engagement. Mingon siya nga, magbilling na ko. Wala to siya na to ang testing. Pwede ka mingon sa client nga. O sige, okay man ma'am, okay man sir, testing. Pero naaman po tayo gitawag og 7 days trend sir. Sige, pila man tatong kuan, sige, unsa man na siya? 7 days trend. Kunyari wala kuno ay sa consultant ba, ikaw honest kay ka. Naaman tayo gitawag og 7 days trend sir. Kuan kanang after 7 days pwede na to i-test tong cylindrical samples. Pero kung 4,000 PSI ito siya, dapat expected nga 70% ang iyang strength ma-attain after 7 days. Pila man ang 70% of 4,000 kunyari? 70% of 4,000, 2,800. So dapat after 7 days, i-test nimo imong specimen. Dapat motongtong gid dito sa 2,800 ang imong sample. Pwede siya mababa, naman kadagan man ang imong samples, namo mo compute makag standard deviation ana. Dili bot pasabot nga pag mabagsak ang isa ka specimen, bagsak na imong batch, dili. Na may statistics, mag-average ka, mag-standard deviation ka, tapos kaya mapasar sa standard. Ang standard deviation, gamiton man nimo na may formula para makuha nimo ang target strength. If you can still remember it in your materials testing na subject, no, kung nadaanan ninyo yan. Okay? So, pasar, dili, at least di na ka maulat og 28 days. Pwede na 7 days. That is as per product standards sa DTI, Bureau of Product Standards. We are allowed to do testing 7 days. Napag gitawag og 14 days strength. No, after 14 days, makakuha siya 80% na strength. So kung 80% of 4,000, dapat na nasa 3,200 average niya dito. 3,200 mega PSI. Okay? So ganyan lang class, ganyan lang. So ito yun. So age of concrete, ito. Strength ratio after 7 days, di ba sabi ko 70%, mas stricto si DTI. Kasi literature sa ECI, na raw, 67, wakaabot 70%. So kinahanglan, kung ikaw contractor, yan, taas kag level of confidence. Gwapo man to akong masa, gwapo man to akong concrete na gi-order. Sigurado gito, mapasar gito after 7 days. So 14 days, expected 86%. Pero sa DTI, Bureau of Product Standards, 80% pwede na. No, 80% pwede na. So kung gusto nyo ka, hadlock man ko 14 days, mabagsak pa lang, di ko kabiling niya. Ipausap po sa kuha ang trabaho, back job. Inikit 20 days na lang, 28 days na lang. Pwede po. No? Pero wala po ingog 3 months. Nakanusapan ni mo mahuman yung project, ipatesting ni mo 3 months. Wala po na yun. Okay? Kaya kabalo man ta overtime because of creep. Kana ganing concrete nga, labi-labi na ng columns. Continuous applications of compressive load into the concrete. Kung sa yuta pa na siya, magka-compact na siya, mahimo na siyang dense, mas denser ang may tabo. Kaya napatungan siya bugat nga load. Mao po na may tabo sa concrete, kaya lang dili densification ang tawag. Creep ang tawag, creep. So, over time, naagid sa increase in strength, after 3 months na. After 6 months na, increase siya 23%. After 1 year, ning samot. So, meaning, ayaw mo kahadlok na nang gina-specify na, grabe po nang gina-specify, 3,000 PSI, babaa, Kung pag-design mo, maugit mo gawas, okay ra. Tapos, ayaw kahadlok, kay after 6 months na additional strength, na 23%. In fact, after 1 year na sa 27%. Added strength, compressive strength. After 2 years na, 31%. May samot na kung 5 years. Muna akong, kay kliyente class, Kunyari, civil engineer na mo ba? Kay kliyente. Maingon sa mo, engineer, ako'y building dito ba, 3-story. Dugay na to na human. Mga 2 years na to, dugay na to, mga 2 years na to na ako nagamit. Pwede ka kumupatong o ka ng light materials lang good. Himuon akong 4-story. Ang 3-story na himuon niyang 4-story, patungan niya. Uy,
Kung ikaw po, ignorante ka kang engineer, wa ka kabaluan ni nga table, na after 2 years, na day added strength ang concrete by 31%. Mingon dayon ka, kabalibad dayon ka. Dili gina siya, pwede ma'am. Kaya ang imong original plan, para lang gina sa 3-story. Di jo ka kakwarta. Di jo ka kakwarta, kay mo advice man dayon kay ginato. No? Pero kung nakabalo ka sa property sa concrete, over time, as the concrete ages, nagkaedad imong concrete, magkaligo na siya. Mura na siya yuta. Over time, kalang clay gani. Over time, kay nakapatong man ang building dia, bugat kayo. Mura ka ng sponge ba? Pag imong pisliton, imagine ka ng sponge, kung pangugas atong plato. Imagine soil na siya. Di ba? Pag squeeze nimo ana, musibat ang tubig. Inana po na siya. Ang yuta, pag ang yuta makuha na siya tubig, mulig-on na. Mulig-on man. Di ba pansin niyo during landslide? Ang landslide mo occur lang na siya during rainfall kaya masaturate man ang tubig. Pag mudaghan ang tubig sa iya, ma-weaken siya. So pero imo nang i-squeeze, imong i-drain ba? Pabugatan nimo, musibat ng tubig. Mahimo siyang drain, mulig-on ang yuta. So inana siya. So given that 2 years, so, meaning mulig-on po ito imong foundation sa ilalom, imong soil. Di ba? Kaya nabugatan naman sa building. Niya mo advise ka nga, di na pwede ma'am, kay pang 3-story rin na. Di kayo kakakwarta. No? Di kakakwarta. So, pero kung kabalo ka sa reason, 2 years na ma'am. Ano sa imong deep in your mind ba? Ayaw ko sa sulti igod nga, okay na naman, kailangan na 31%. Di na mabalik sa imo ha. Nga naman, ni sulti si engineer, nga nadala ni added strength, 31%. So, patungan na lang ito ni Dritso. Okay? So, ayaw, yun. Advice lang, may wala ka. Tistingan na ito ma'am, pero deep in your mind, kabalo dyan ka nga 2 years na, nanay 31% added strength. So, mingon ka, testingan na ito ma'am, ato lang i-analyze, di lang po kumingon sa mga pwede, kay taadagan ng tag-variables na naman tayo. Kung kabalo kung sa load, imong ibutang dito, kay balas ako, ngayon na ba? So, at least, magustuhan ka sa kliyente niya, dagan de kay ito project developer dito ba? Murag akong classmate ba? Siya ang controller sa kanang Marco Polo. Apil sa diya, Marco Polo. Unya, kay pagkahuman sa project sa Marco Polo, wala na siya, nagsarili siya. Nagpa-multicab lang siya. Ngontrata siya na. O one time, namalit siya o kanang construction materials. Mabakal, simento sa Diamond Hardware. Davao Diamond, putin nakuha ng hardware sa Davao City. O pagpalit niya dito, may problema. Pagkato niya ito sa store ba? May problema day ang building. Sa hardware mismo ba, Davao Diamond, sa Uyanggurin. Nagsag ang floor. May deflection, excessive deflection. Unya, kay nakabalo man tong anak sa Tag-iya, sa Davao Diamond. Nga kontraktor siya. So nga engineer, basig pwede nimo ni makuan. Basig pwede nimo ni ma-mitigate, basig pwede ni masolusyonan nga dili lang makuan, dili lang bagsak, dili ma-deflect ba sa mo. Buhatan niya, inato lang gud, simple kay nga kon ba, simple, wala niya gibalibaran. Maayo man pud gyud to. Kwanto kanang classmate nako to, maayo pud to, maayo gyud to. Sa nga, sige atong testingan sir, niya butan to kayo. Singa na to. Sus, nasolusyonan man na niya. Kanang project sa Davao Diamond, kanang Yahoo Hotel sa Yahoo Hotel sa Yahoo dili hotel, kanang murag supermarket man siguro na, murag mall, Yahoo Mall diha sa Uyanggurin. Kang Davao Diamond na siya design and build. Gitap niya ta akong igsoon, katong pakalarga sa Canada akong igsoon. Gitap niya, kay civil engineer po itong igsoon. Bubulahan kaysa, tanang project, mabudiga ni Davao Diamond. Iyaha tanan, wala na. Mga fencing work sa Santa Cruz, tagko nga nagyuta. Iyaha na tanan, wala na gila yung contractors Davao Diamond. Siya na lang yun. Ngayon naman, wala man niya gibayag, balibaran. No? Na iyang gipace ang problem head-on. No? Namo ko uban nga mo balibad dayon. So, dato na siya kayo ron. Dato na kayo. No? Davao Diamond lang nakadato sa iya. Kung tinagan ang project, tanang project ng Davao Diamond ginatag sa iya. Okay, so inana nga mga instances class ba. So, simple kuan lang siya. Actually, simple lang to siya nga. Kinsa mo pwede kabalo mo pababa sa kuan isa. Mo palikon sa slab. Kaya guna. Kaya guna. Dali ra guna, di ba? Kaya kana timingan nga siya magid ang naduulan. So, yun lang.
So at least wala gibalibaran na yun ba, no? So, ayun. So, it's almost time. Alam ko may mga late dyan. So, balikan natin ito. Balikan natin itong discussion natin. Hopefully. So, sa loading conditions, kadalasan pag mag-testing tayo, cylindrical sample, di ba? Yan. Then, meron tayong tinatawag na other specimens. Pag up to, ano ba yun? Up to 4,000, 5,000 PSI, ito yung sample. Malaki. Pero pag masyadong malakas yung strength ng concrete, liitan natin yung cylindrical sample natin. No? Then, pag masyado talagang malakas, lalo na sa mga CFRP na carbon fiber reinforced concrete, no? Carbon fiber reinforced polymer, ang preferred nila nga data sa concrete, compressive strength sa concrete is galing sa cubical sample. Hindi galing sa cylindrical sample. No? Cubical sample. So, itong gamitin natin na sample. Alam natin ito sa materials testing. Okay, so nun lang. Then, ito yung mga corresponding relative compressive strength. Ang pinaka-standard itong 6 inches by 12 inches. Ito yung 6 inches by 12 inches. Pag maliit, mas malaki ang strength na makukuha kasi ang multiplier sa strength natin is 1.06. Okay, so pag makakuha tayo ng strength dito, multiply natin, increase natin by 6%. Yan ang recommended. No? Pero pag masyadong malaki yung sample na ginamit natin, liitan natin ang makuha. Kunyari, kung makakuha tayo ng stress dito, flexural compressive stress, kunyari 3,000 PSI, dili na sa 10,000 PSI, reduce na to na siya by 4%. So, ang multiplier, 0.96. Kasi, ito yung pinaka-basis natin. Ito yung pinaka-standard na sample reference. Okay, pag liliit, lalaki yung factor. Pag lalaki yung sample, inversely proportional sa factor na ilalagay. Okay? So, ang pinaka-accepted na pinakamalaking sample na pwede sa cylindrical sample, 900 by 1,800. Ang problema, ani class, naaba kay aparatos nga pwede mo bungka gani. Lalima kag almost 1 meter ang diameter. Puti pong bungkata ani. So, kailangan kag lifter ani. Pag-transport. So, you see to it that you have the necessary resources to conduct testing, no, of this kind of sample. Kasi masyadong malaki na ito. Mura naman yung dimension sa room. Ano, room rag CR, 900 by 1,800. Okay, so napakalaking sample. Then, ganun din, is ratio sa diameter versus height. Ito na yon. Pag meron kang 6 inches by 12 inches, ang ratio ani 1/2. Or 12/6, ang ratio niya is 2. No? Height to diameter ratio, no? Height to diameter ratio, 2. Pwede ito. Ito, pwede rin ito. Height to diameter ratio. Lahat ito, mga samples na dito. Pasok ito dito. Height to diameter ratio 2. So, ang strength correction factor na to, ito. Ito ang gamitin natin. Okay, pero pag ang wala dito ba? Kunyari, ang sample na ginamit natin is, pagpalagay na lang natin is 6 by 10. Wala dito. Diba? So, less than 2 ang ratio. Mag-interpolate tayo between. Kung wala, dili po siya 1.75. Pero dili po siya. So, missing na siya nga part. So, pwede punta mag-interpolate between 0.98 and, diba? So, acceptable yung interpolation technique. Okay? So, tomorrow ay next meeting natin, balikan natin itong page na to. And then, nasa compressive strength na tayo. Okay? So, page 13. So, ang ginawa natin ngayon is nasa page 9 ba? Up to 13. Yung parang natin. Yeah, page 10. Page 10 to page 13. Okay din. Ang discussion point, anyway, ilalagay ko ito sa LMS para ang wala ngayon, for some other reasons, mga valid reasons, at least alam nila kung anong nasa page lang na ito. Page 10 up to this particular page. Okay, para at least po sila mayo, daghan kayo ba, marathon. Okay? So, one question para before we exit. Si Sapari, nandyan si Sapari? Sapari. Sapari, are you around? Sapari. No, sir. Wala si Sapari.
Yes. Yeah, okay. May tanong ako sa Sekretarya ito. Among modes of failure, ito, mga several modes of failure ito during cylindrical sample testing. Alin ang preferred na result dito? Ito, letter A, letter B, letter C. Kunyari, mag-distract na tayo ng sample after testing. Tapos natin ang pattern ng cracking o failure. Alin ang pinaka-acceptable? Letter A, letter B, letter C. Ano ang accepted modes of failure? Sekretarya, are you still... Yes, sir. Ako na sir. Magsisapari, sir. Magsisapari. Sige. Sapari or Sekretarya will do. Sige daw. Ano ang preferred na result dyan sa modes of failure? The cylindrical sample. Itong letter A, letter B, letter C. Saan dyan? Saan dyan? Ang preferred. Wala na, sa pare, sekretarya. Nakakatari, kaya wala ka matingaw ganyan. Pare? Sir, nag-check ko, sir. A, sir. Nag-question mark nyo gano'n ron? Sa pare? Sir, Si Sapari eh? yes, sir. Ako, sir. Oh, letter A, letter C. Letter A, sir. Letter A? Yes, letter A. No, kasi kuhan siya, dapat conical type of failure. Conical nga, one side lang, dapat conical siya. No? Conical sides. Ito dapat yung meaning distributed yung load, meaning set up doon sa kuhan at the same time, yung mixture natin, yung composition, yung especially the gravel, well distributed. Okay? And mag-testing tayo, itong nadaanan ng mga cracks ito, dapat ang graba na nandito, mabiyak talaga. Hindi siya matanggal lang doon sa paste. Dapat mo natay graba dere yan, ay graba dia. Pag mga mabuak gid siya. Meaning there is a band no between the paste and the gravel. Mo na indication ana, mo na objective nato. Ana ganit ang crack, tanaw nato kung nabuak bang graba. Kung nabuak gani ang graba, guwapo kayo ang etong paste. So mao na siya. So kaning isa dili parallel ang load sa crack. So murag na problema sa setup ni. No? Ani pod concentrated kayo ang kuandare. So most likely dili distributed ang aggregates. So yun. Anyway, mababasa naman 'yan, no? Sa actually kung gusto niyo i-review, balikan niyo sa BCE 223 or syllabus, no? Nandun ang ano. Actually ko ang mani murag tulo ra man ni kabok. Murag daghan to dito, murag 5 or 5 upat ba to ka kuan? Upat ka figures no modes of failure ipakita. Pero ang pinaka-acceptable kanya. Okay, so na kayo ng mga responses niyo doon sa forum kasi close na yon mamaya. No? Mga 10 AM i-close ko yung 10 AM. Hindi na kayo makapag-respond doon. Okay? Klaro na? Okay? Sige. Yun na lang. Read the book. Read the scene. Okay? Sige. Then expect for a short assessment. Probably. No? Friday. Magkakaroon tayo ng parang ano lang. Mga quick one lang. Answer and question and answer portion. Hindi na siya synchronous. Ang pwede MCQ, no, multiple choice question galing sa chapter 1, no? Chapter 1 para makasagot kayo sa mga questions sa
this coming Friday. Okay? Sige. Bye-bye, class. Bye-bye. Kung wala, Sir, katong yes, sir. Ang Kahit late- sa pare, wala na tanggalan. Okay na?